Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga usapin sa mundo ng social media. Talaga naman hindi na nga nakapagtiis si Vice President Sara Duterte at talagang buenaltahan na nga ng tuluyan itong sikuting ng norte na ito, Lisa Smugs at Tambaluslos. Makikita nga natin na talagang hindi nga tinatantanan ni kuting ng norte ito si VP Sara Duterte mula nung siya ay umalis sa kanilang grupo at kahit ano-ano na ang pinaparatang kay Vice Presidente Sara Duterte. Ngayon nga ay talagang hindi na masikmura ni Vice President Sara Duterte at talagang linabas nga ang mga baho sa loob mismo ng Malacanang. Ang napakatindi pa dito na ginawa ni Vice Presidente Sara Duterte ay paiimbestigahan nga itong sikuting ng norte, Lisa Smugs at Tambaluslos dahil may hawak nga itong ebidensya at pruweba. Lalong-lalo na't ang mga nagsalita dito ay mga tauhan nga ni kuting ng norte sa loob mismo ng palasyo. Ngayon nga ay magkakaalaman na kung sino nga ba talaga ang sosuportahan ng taong bayan. Ngunit kung kayo ba tatanungin mga kaibigan, sino ang sosuportahan ninyo at kung bakit? Si VP Sara Duterte ba or si kuting ng norte? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan. Ngayon nga ay nagiging mainit na debatihan sa mundo ng social media kung sino nga ba talaga ang totoong naglilingkod sa taong bayan at may pagmamahal. Wal mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Captain Vicente Sehoko, who known for being the outstanding Filipino soldier of 2013, shares his experience with Trillanes as his instructor in engineering subject. Naku, matindi ito. Sehoko comment was posted publicly by netizen Choli Abilia Cabanban, who's also an alumnus of PMA. You can check and verify yung mga pangalan na yan, ha? Oh, again, this is a share from the Facebook. Sabi nga ni Alunir Gameplay, salamat, a clown entering the palace will become circus. Taray, in English mo pa. Ito, sabi naman dito, according to him, ito, sabi niya, according to him, Antonio Sr. used the budget of the AFP-PNP telephone directory at that time in gambling activities. Naku, matinding paratang to. Again, binabasa ko lang po ito. Hindi po sa akin galing ito, ha? Ito'y binabasa ko lamang po. Post po ito ng The Trending Facts. Because of this, Sehoko, who replaced Trillanes Sr. in his position, made him forced to solve the problem made by the senator's father in his office. He also narrated how Trillanes IV received a VIP treatment during his cadetship in PMA, calling him shabby for taking advantage with other cadets. Naku po. Yari tayo dito. Ibig sabihin daw, ginamit niya yung lakas ng kanyang ama. Yun ang sinasabi dito. At nagpa-VIP. Naku po, patay tayo dyan. He also narrated how Trillanes IV received VIP treatment, calling him shabby. Ito, Sehoko claimed that Trillanes didn't receive any punishment and the senator even sleep in the office of his instructor. Ang bira, oh. Hindi natutulog doon sa barracks, natutulog lang doon sa the aircon na opisina ng instructor. You can read this whole post below. Person comment from Commodore Vicente Sehoko, AFP PMA Class 82 2013, Outstanding Filipino Soldiers Awardee, TOPS.
Trillanes belonged to the most junior and last class of PMA cadets I handled at PMA as instructor engineering subject. His father, Antonio Sr., PMA class 1959, was the assistant J6 deputy chief Comel, AFP when I was commander of PMA Comel. Comel, tama, hindi ko alam kung ano yung COMMEL company, and the Comel staff officer of General Biason during stints as PMA superintendent. Antonio Trillanes Sr. always called Dam Guard. Naku. Trillanes IV to report to my office after asking the PMA commandant, General Victor Garcia and General Narciso Abaya, to release Antonio IV from any duty during Saturdays and Sundays. Malupit. Bawal i-training ng Saturday, Sunday. Para talagang merong sarili hong lupit nito Sabi dito, while his mistas were dying in the hallway of Melchor Hall during company level punishment or mase-mase, hindi ko alam kung ano yung mace-mace o mase-mase, Antonio IV was enjoying in my office, cooking, eating a lot of boodles along with his 3 roommates. Again, wala po akong sinasabi dito. Ito ho ay sinishare lamang po natin mula sa The Trending Facts. Okay? Ito po ay share lamang po ito. At ito po ay public post. Okay? At ito po ay binabasa lamang po natin. Ulitin natin, binabasa at atin lamang pong itinatranslate sa Tagalog. Okay? O, sa aming madaling salita daw dito, sabi wala daw siyang ginagawa kung hindi magluto at kumain. O ha? May kasama pang 3 roommates. Uy. Ang tanong dyan, ako tatanong ko lang naman, yung roommate niya ba lalaki o babae? Tanong ko lang. Hindi ako sure. Medyo may pagkasyabi. Swapang rin ang mokong na ito. Ito, poso ito ni Vicente Sehoko. Yung tatay at nanay niya ay palaging umaakit sa Baguio, sa kwarto ko, sa office na tutulog, libre lahat, hatid sundo ko, pakain ko, etc. Ay, grabe. Grabe naman to. They usually arrive late Friday afternoon and depart early morning of Monday. When I reported for duty at the office of Chief Comel, AFP upon request of the Chief Comel AFP Antonio Trillanes DC, naku po. Mas mataas pala yung yung kanyang tatay kaysa dito sa nagkikwento. Just retired and was a dealer supplier of various items. Naku. Yung tatay daw di umano, according to dito, di umano. Sabi dito, supplier daw, dealer and supplier na iba't ibang item. Ano kaya yung item na yun? Sa GHQ at AFP. During those times, conversion and ghost deliveries were rampant and his father was able to convert DBM Saro to cash. To cash! The budget intended for AFP PNP telephone directory publication. Grabe sweetie Thank you very much. Sabi ni Ian Nabi, sarap ng buhay niya sa PMA, mga kapatid ko, patay lahat, kuko pag binibisita namin. Talaga, grabe naman yung Ian Nabi. Dito, sabi dito sa post, hindi ko sinasabi. Linawin ko yung sinabi ni BP Sara Duterte, Trillanes, magkaiba ang assume sa opinion. Wala po akong opinion dito, Again, I will say it for many times so that you won't misinterpret me. Wala akong sinasabing opinion dito. Ito ay sinishare lamang natin at ini-interpret lang natin sa Tagalog. Pinapaliwanag lang natin yung pinost dito. During those times, ayan, tapos na. Unfortunately, that money was used as bet in... Boy, talaga? In the casino in Mahjong where Antonio Sr. lost everything in blink of... So, sabi dito ni Vicente Sehoko ay
ginamit daw sa casino at saka mahjong. Sabi naman niya, being new to the office, I never had any idea of what was going on in my office. My first task this week of duty was how to produce 1.5 million cash to print the AFP telephone directory. At that time, that converted cash was already lost. Ang trabaho daw niya, maka-come up ng 1.5 million para doon sa AFP telephone directory. Kaya lang, nung siya na ang naging head doon, sabi niya naubos daw. Di umano, ha? Sabi nito. Hindi ko sabi, sabi niya. Okay? Being new to the office, I never had any idea of what's going on in my office. My first task then on my first week of duty was how to produce 1.5 million. Pagkamalas ko naman, kagaguhan ng tatay ni Antonio Defort ang nautusan maghanap ng pera kapalit sa nalustay. Grabe. So parang nagagalit ito. Kinikwento nito ni Vicente Hoko na nagagalit siya kasi parang nalipat sa kanya yung burden na mag-create na 1.5. Inubos daw, di umano. Sabi niya, hindi ko sinabi. Trillanes, sinabi niya, hindi ako. Sabi dito, I accomplished my task to produce funds and print the AFP director using funds I solicit from various commercial company. This was upon orders of my superior and all money solicited to the last centavo were properly accounted for. Swerte niya. Perang nilustay ng tatay niya na palitan ng kanilang kagauhan na pagtakpan. His mother earned money as a dealer. Naku, pati pala daw ang nanay. Sabi nito hindi ako, sabi niya. His mother earned money as a dealer. She allegedly made magic bidding documents to corner contracts and convert Saro to cash. Grabe naman. Grabe. She did these things in cahoots. Ito yung kanta ito. Cahoots. Cahoot is on fire. Iba yun. With some crook and personnel. Sehoko first-hand comment received thousands of shares and likes on social media, especially after President Rodrigo Duterte accused Trillanes' parents of being involved in the deals. Ito pala sinabi pa mismo ni Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte o nagsabi, hindi po ako. Okay? Sabi ni Pangulong Duterte, kaya naglabasan itong post na ito nung pagkasabi ni Pangulong Duterte na kumita daw di umano yung kanyang magulang. Nako. Again, para sa kaliwanagan ng iba, binasa lang po natin. Ito po'y nag-trending noon. Okay, ito po ay time ng, I think it was 2018. Nag-trending daw po ito noon. Ito yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Naku po. Tapos, balak mo pang maging mayor ng Caloocan? Patay tayo dyan. Hindi. Ako, maganda siguro. Kasi hindi naman po ako nagsabi nito. Hindi ako nagsabi nito. Ito ay nag-trending sa social media na binasa lang natin. Ako, since meron ka namang akusasyon kay Senator Bongo at may akusasyon ka kay Pangulong Duterte, why not answer this accusation of your dating instructor? Accusation to nung dati mong instructor na pinost niya, na nag-trending. Okay? Ngayon, may akusasyon ka kay Pangulong Duterte, may akusasyon kay Senator Bongo. Noon pa lang, inulit mo na nga yan, recycle na nga yung akusasyon na yan. Gusto mo sumagot si Senator Bongo, bakit di mo sagutin ito? Di ba? Hindi. Ako, di ko alam. Hindi ko alam kung totoo to o hindi. Hindi ko talaga alam. Wala akong kinalaman, binasa ko lang. Wala ako sinasabing totoo to. Hindi ko talaga alam, wala malay ko. Binasa ko lang naman.
Ako nga, hindi nga ako alam mo, I give the benefit of the doubt. Baka naman hindi totoo yan. Yung mga akusasyon sa'yo, Trillanes, malamang hindi totoo yan. Baka namumuliti ka lang din yan. Kasi ganun ka di ba? Pag may mga akusasyon ka, sinasabi namin, namumuliti ka. Ikaw, baka sa tingin namin, namumuliti ka lang din yun. Pero maganda niyan, sagutin mo. Kasi si Senator Bongo, sinagot niya ng paulit-ulit. Paulit-ulit niya sinabi na even before sila pumasok sa bilang presidente, si Pangulong Duterte, alam mo, may negosyo na ho yung kanyang pamilya. At alam nyo ba na hindi ho close, eto personal ho ito hindi ho close si Senator Bongo sa kanyang pamilya. Sa katunayan, nung siya ho'y nagsilbi kay Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte na ang tinuring niyang tatay. Ganun ho yung dynamics ng kanilang pamilya. Si Pangulong Duterte na ang parang kanyang tatay-tatayan. So malayo sila nung kanyang pamilya, hindi ho sila close nung kanyang pamilya. Yung isa half-brother pa, ano naman ang kinalaman niya doon? Alam naman pigilan mo yung tao na magnegosyo dahil lang, may kamag-anak ako, hindi naman pwede yun. Di ba? Porket kamag-anak ka lang, pipigilan ka ng magnegosyo. Ang importante, ang tanong dyan, meron bang kinausap si Senator Bongo? At sinabi niyang, oy, kamag-anak ko yan, ipasok niyo yan. May kinanon pa siya? Hindi, ako nagtatanong lang, kung meron ganung witness, di ipresenta mo. Kaya lang, wala ka may pakitang witness Ang puro pinipresenta mo ay yung kwento mo. Kwento sa pagong. Hindi, totoo naman Yun naman talagang lagi mong kwento sa pagong lang Wala namang kwenta yung kwento mo. Walang ebidensya. Ang ebidensya lang niya, nakapasok sa bidding o nakapasok sa negosyo yung... matagal na ho yun. Matagal na nagninegosyo. Hindi pa ho presidente ang ating Pangulong Duterte. Nagninegosyo na ho yung pamilya. Alam naman sabihin... Pabira. Alam naman, itigil nila yung negosyo nila. Presidente na to dahil alalay siya ng presidente, itigil na natin negosyo. Paano mabubuhay yun? Ang issue dyan sa ating batas, kung siya ho ay nakialam. Meron ho ba siyang kinausap? Meron ho ba siyang ipinilit? Eto kunin nyo. Wala Di ba? Ang mas masama pa nga dyan yung kay Binay. Bakit kay Binay kanyo? Yung isang kumpanya na na-involve na sa anomalya dyan sa Makati, andaan ninyo, ay same company na ginamit sa paggawa ng Senate building, new Senate building. Tingnan nyo yun yung ginamit. Tapos, sino ang nasa finance sa Senate o sino yung sa hindi ko alam kung finance o sa mismong sa pag-audit. Sino nandun? Si Binay. Sino yung nakasuhan doon sa Makati, nakatiwalian? Si Binay. Kung sanang may ganung relationship, medyo kaduda-duda pa. Tama, mali. Pero ito wala alayo-layo, walang kinalaman sa pagiging presidente, walang kinalaman sa pagiging senador. Di ba? Tapos bigla ka na lang magdedemanda. Kaya tuloy, na nabibintangan ka, nabida-bida ka dahil nga tatakbo kang mayor ng Caloocan. Alam mo ito si Trillanes, ito tama nga yung sinasabi nila na di umano talaga na ang way niya para makapasok sa isang politika o di kaya sa isang posisyon, walang iba kung hindi sa paninira, iskandalo, di ba? Naalala niyo sila Bicoy, di ba? Yan lagi ang kanyang pambida-bida.
na siya ay fighter of corruption, bla bla bla. Fighter of ganito, ganito. Eh, siya nga, hindi pa niya sinasagot etong akusasyon ha. Hindi ng akusasyon ko. Hindi ko akusasyon ha, linawin ko. Akusasyon sa iyo ng instructor mo na pinost niya sa social media. Hindi mo nga sinasagot. Tapos sasabihin mo may bahid ng korupsyon si Pangulong Duterte at si Senator Bongo. Ikaw pa talaga ang magsasabi niyan? Oh, sabi nito, ano ba ito? Senator Bongo was my former student in LaSalle, Green Hills. His mom is a Tesoro from the Aldrich family of the Tesoros, pioneer in embroidery and native craft industry of Batangas. Oo, mayaman na sila and his dad is a businessman from Davao. Kaya nga, ibig sabihin talagang sila ho ay talagang, kaya nga alam mo naman ng mga inchik, di ba? Ng mga inchik, ano ho sila negosyante. Talagang nasa negosyo na ho sila. So, wala akong kinalaman yung pagiging ni Senator Bongo. Unless may pakita ka, may witness ka, sigurado ako peke na naman. May witness kang magsasabi na, uy, pinakiusapan ako at nilakad to ni Senator Bongo. Wala. Nagtatampo na nga daw sa kanya yung mga kamahal niya sa buhay tsaka yung mga pamilya niya kasi pag iba matulungin si Senator Bongo. Ako subok ko na yan. Matulungin talaga si Senator Bongo pag ibang tao ang hinihingan mo ng tulong. Kaya nga ako mismo ito, ako personally 2015-16 kilala na ho natin si Senator Bongo at saka si Pangulong Duterte. Hindi ko naman masasabing malapit kami, pero gayunpaman, may tiwala sila sa amin. Kasi kami ho nangampanya na walang bayad. Kami ho ay tuloy-tuloy na nagsisilbi nun sa kanila ng anytime nakakailanganin ng hindi ho kami nagpapabayad nun. And yet, nahihiya ako lumapit sa kanya, hihingi akong tulong para sa sarili ko. Hindi. Kasi alam ko yung integridad ng mama. Pero malakas ang loob ko pag ako hihingi ng tulong para sa iba. Kasi pag talagang yung tao ay karapat dapat matulungan, talaga naman tinutulungan ni Senator Bongo. Nang abot makakaya niya at nung panahon niya ito nung 2000 nung panahon ni Duterte na i-refer niya talaga doon sa mga ahensya ng gobyerno. Subok ko na yan, subok na ni Moka yan. Wala, ano ho kami dyan? Sigurado ho kami dyan. Pag gano'n ang hiningi mong tulong. Pero yung kami, ni isa wala kaming hiningi ng tulong sa kanya. Yung personal, wala ho. Ang hiniling ko lang talaga sa kanya, ito aminin ko na, hiniling ko lang sa kanya, makapunta kami sa Malacanang, ma-meet si Presidente. Yung mga ganun lang, yung before bumaba si Pangulong Duterte yung Presidente, humingi ako ng pabor, baka naman pwedeng may pangako kasi si PRRD no, nadadalin ni PRRD sa Malacanang ang Mocha Girls para ipasyal. So, sabi ko, Senator Bongo, sabi ni PRRD to punta naman kami dyan para bago matapos ang term ni tatay, makapagpa-picture. Yun lang. Yun lang ang hinging. Kasi nga, alam namin yung integridad ng mama. Hindi ka makakalapit dyan kung sarili mo ilalapit mo. Kung magpapalakas ka, Senator Bongo, meron kaming project walang ganun. Walang ganun. Kaya ito si Trillanes, hindi ko alam kung saan panaginip niya na nakukuha ito. Sinong demonyong bumubulong sa kanya? Di ba? Sabi tuloy ni Diego Latigo, oy, Trillanes, ilabas mo si Motobato. Matobato. Kasunog sa amin, malapit boss, minessage kita para kay Bongo. Kinabukasan nagpunta talaga? Hindi ko alam yan. Ganun ba? Hindi kasi pag may humihingi ng tulong sa akin, sinisend ko lang sa kanila. Tapos hindi ko na pinapalo up. Kasi sigurado ko Eto. Dito nga natin makikita ang katapangan nga ni Vice President Sara Duterte na talagang kakalabanin nga si Kuting ng Norte na ito at Tambaluslos at Lisa Smugs na kahit alam niya na marami silang pera at marami itong nababayaran
dahil mas maraming nababayaran at mga kamag-anak niya na matataas na opisyales, ngunit hindi nga nagpapatinag si VP Sara Duterte. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.